Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news. Nako, heto inaantay ng lahat. Palasyo di nakapagpigil, pinatalsik ang Kongreso, suspindido na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito na po, simulan natin ito. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kabayan, bago po natin simulan ang video ito, ito may i-share po ako sa inyo, no? Ito bistado po ang plano. Ito mga kabayan, pinaghandaan. No? Pinaghandaan pala talaga ng administrasyong ito ang kanilang pangungurakot. Ito po mga kabayan ang balita. Ano lang natin, balikan po natin, no? Noong July 7, 2022, ito po ang naging balita mga kababayan. Marcos issues Executive Order number 1, no? Abolishing PACC. Ito po yung Presidential Anti-Corruption Commission. Office of the Cabinet Secretary. Yan mga kababayan. So dito, pinaghandaan talaga nila no? Yung kanilang pangurap. Kasi sinibak agad nila, no? Or tinanggal agad nila yung ahensya na kung saan tumututok sa korupsyon. Kaya nga anti-corruption, diba? Presidential Anti-Corruption Commission. Ito po yung pinamamahalaan ni Secretary Bellica nung nakarang administrasyon mga kababayan, no? So yan, maghanda po sila. Tinanggal po nila yung Anti-Corruption Commission na yan. Tapos ang sumunod, eto. Teka lang Eto mga kababayan, sumunod na nangyari. After July 7, pagka July 25, 2022, ito po. Lady Representative Martin Romualdez is the new House Speaker. Diba? Di sila halata. Tinanggal muna nila yung Anti-Corruption Commission, Presidential Anti-Corruption Commission. Then, ito, itinilaga naman nila si Speaker Martin Romualdez bilang speaker. Kita nyo na, kontrolado na. Tapos ito na po yung mga pagnanakaw. Ito na po, bigla na lang nagkaroon ng Maharlika Investment Fund, di ba? Land Bank remits 50 billion. Yan, sa Land Bank pala galing. Mga kababayan, itong 50 billion contribution to Maharlika Fund. Yan. Diba? Pagkatapos sila mag-prepare, ito na po yung operation nila. Kita mo, ano pang sumunod? DBP remits 25 billion Maharlika contribution. Nako. Ano pa? Yan ang mga pagnanakaw na yan. At marami pa pong iba mga kababayan, no? Ito, Senator's question, 26.7 billion aid link to People's Initiative. Ito na, di ba? Sunod-sunod na po Ano pa? Recto Defense transfer of nearly 90 billion in ADL PhilHealth funds. Ito na, di ba? Ito na po yung operation nila pag nanakaw. Ito pa. 30 billion from PDIC. Ano pa? Philippines sold 24.9 tons of golds, no? Yan. Yan po ang sabi ng Bangko Sentral. Meron pa ba? DOF, government losing 52 billion from tobacco vape smuggling annually. Nako. Ito pa, PhilHealth, GSIS, SSS fund used for infra. Nako, long-term project NEDA. Bakit ganon? No? Napakalaki po ng budget ng
infra natin. Tapos dito pala, kukunin pa rin yung PhilHealth. Nako. GSIS, SSS funds, di ba? Oh, ito na po yung operation nila eh. COA calls out DPWH over 60 billion worth of delayed project. Kita nyo na yan. O ano pa? Meron pa ba? DPWH flag for delayed project worth 215.9 billion. Nako. Grabe talaga. Ano pa? Senate removes 39 billion for AKAP cash aid for minimum wage earner. Nako. Ayuda is the new. The new what? Ba? So marami pang iba mga kaubayan. I-comment nyo na lang po yung mga ginagawa nilang katarantaduhan, no? Sa ating bansa. Yan, what I'm trying to point out is planado po ang lahat. Hindi po sinasabing aksidente lang, coincidence lang ang nangyayaring ito. It is planned, well planned mga kababayan. Ang ginagawa nilang pangurakot sa ating kaban ng bayan, no? So ito mga kababayan, pakinggan at sama-sama nating bigyan ng reaction to. Wala ang kasabihan ng walang lihim na hindi nabubunyag matapos sumali sa partido ng Bagong Pilipinas si Pangulong Bongbong Marcos Jr., taong bayan tila muling binalikan ng controversial ang pagsasangkutan ng dating secretary ng DSWD na walang iba kundi si Erwin Tulfo. Sa Party List Representative Congressman Rodante Marcoleta, minsan na palang inusisa at tila binasag ang katahimikan at tila harapang binulatlat sa publiko ang di umano'y tinatagong sikreto sa pagkatao ni Erwin Tulfo. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe. Yan, subscribe po kayo mga kabayan para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, sadyang totoo pala ang kasabihan na tila walang lihim na hindi nabubunyag matapos ang tila samot-saring investigasyon na ginawa at nakalkal ng Sagip Party's representative ng iba kundi si Rodante Marcoleta ay dahil ang pagtakbo ni Erwin Tulfo sa Senado ay mukha di umunong mabubulilyaso pa matapos makalkal ang di umunong tinatagong sekreto at tunay nitong pagkatao na tila napaggimbal sa marami sa ating mga kababayan dahil sa pagbubunyag noon ni Congressman Marcoleta matapos So yan mga kabayan, sana wag na po tayong magpabulol, no? Dito po sa mga tulpo. Tama na pong isang tulpo na hindi nanindigan sa loto, di ba? Baka itong pag nadagdagan pa ang tulpo dyan ay mas lalong yumabang, di ba? Mas lalo nilang isipin na talagang ang mga Pilipino ay para sa mga tulpo, di ba? Totoo ba mga kababayan? Well, patunayan po natin ngayong darating na 2025 midterm election, diba? Na ang sambayan ng Pilipino ay hindi hawak ng mga tulpo. Yan lang po ang paraan para maipakita natin sa kanila. Makaganti man lang tayo, no? Sa ginawa nila dito po sa loto. Imbestiga ng imbestiga, wala namang pinatunguhan. Palay detector test pa na nalalaman, hindi namang ginamit. Tama na po ang isang tulpo at sana sa susunod na kung tumakbo man itong muli, wag na natin bigyan ng pagkakataon, wala rin naman tayong napapala. Halos giniba ng buhay sa pagdinig sa representative na si Erwin Tulfo patungkol sa tunay itong pagkatao sa nasabing committee hearing noon. Tila nabulilyaso ang tinatagong sekreto sa pagkatao ng representative ng ACT-CIS party list na si Erwin Tulfo matapos binasag noon ni Congressman Rodante Marcoleta na tila hindi pala dibo na Filipino citizen si Erwin Tulfo kundi isang Amerikano. Ilang ebidensya di mo noong nakalap noon ng committee on appointment kung saan ay kumpirmado na hindi pala Filipino citizen si Erwin Tulfo. Ito din di mo noong isa sa mga dahilan na naging problema ni Erwin Tulfo nung maupo bilang kalihim na Department of Social Welfare and Development or DSWD. Kaya ito daw di mo noong dahilan kung bakit siya pinalitan ng Nooy Valenzuela mayor na walang iba. Kaya mga kabayan, kung natanggal po siya sa DSWD at yun po ang naging grounds, no, para siya po ay ma-impeach doon sa DSWD, bakit ngayon, no? Bakit ngayon tatakbo siyang senador? Naayos niya na ba yung citizenship niya? Ngayon, kung may bahid ito ng pagka-Amerikano,
Bakit natin kailangan pagkatiwalaan, no? Itong taong ito. Oh, baka ang allegiance nito ay nandoon po sa mga puti at hindi po para sa Pilipino. Well, we have proven, mga kabayan, na talagang ganun niya, no? Dahil kumpara nga sa Pilipino ang mga tulpo, dapat pinaglaban po ni Rapi Tulfo, no? Yung ating karapatan dyan sa misteryo sa loto. Oh, excited na po sana ang taong bayan dyan sa lotong yan eh. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makamove dyan kasi biruin mo, sunod-sunod na may nananalo. Oh. Kung hindi ba naman yan manipulated. Tapos may lumabas pang balita na nabusalan ng 1 billion. No, it's not verified, mga kababayan, but still, no? Hindi naman lalabas ang mga ganyan kung walang basihan. Di ba? Oh. Tapos ngayon, eto, isa na naman tulpo. Naku po. Bago si Rex Gatchalian, tila hindi daw mapapalagpas ng Sagip Party's representative na si Rodante Marcoleta, ang isa sa tila pilit itinatagong sekreto ni Erwin Tulfo. Ang di umano'y pagka-Amerikano nito at hindi di umano'y ito tunay ng mga Filipino citizen. Kaya banat pa na marami sa ating mga kababayan ay mukha di umano'y malapit na sa karma ang nasabing mambabatas, dahil kung ating matatandaan ay tila isa siya sa mga nagsiwalat ng di umano'y impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tila hindi daw maitatago ng mambabatas na walang iba kundi si Erwin Tulfo na under siya sa ilalim ng bagong Pilipinas sa tila ginawang utusan di umano ng House Speaker sa tuwing maglilibot-libot ito na parating kasama di umano si Erwin Tulfo na para di umanong may tali or kulang na lang daw ay kadena sa liig na hawak ni Tamba. Kaya tila nadismaya naman na marami sa ating mga kababayan dahil ayon pa sa kanila ay sayang daw si Erwin Tulfo. Paano mo may pagtatanggol ang sambayan ni Pilipino dahil tila lumuhod na di mo na ito sa nasabing mambabatas sa maggarapalan at sa di mo na pagwaldas ng pera ng taong bayan. Hindi rin pinalagpas ng Sagip Party's representative si Congressman Rodante Marcoleta na bukod sa tinatagong sikreto ng nasabing mambabatas na hindi di mo na ito Filipino citizen, ay nakalkal din ng Sagip Party's representative ang kasong libel di umano na kinasasangkutan ng nasabing mambabatas. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad sa samot-sari komento at reaction. So yan, mga kababayan, ito pala yung grounds, no, para hindi natin iboto itong si Erwin Tulfo. Una, may issue po ng citizenship kasi siya po ay isang Amerikano, no? O, pangalawa, itong libel cases niya, di ba? O, ano ang pangatlong sinasabi ko? Ang pangatlo po, ito pong pagsama-sama niya kay Tambaloslos, na magkaibigan na yata ang mga ito eh, no? Kung, di ba mayroon po tayong kasabihan na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Baka ganyan na po ang basihan natin ngayon. Pwede natin pagbasihan, di ba? Na wag iboto itong si Tulfo. Bukod pa dyan, yung loto. Kahit hindi si Erwin Tulfo yun, kasi Tulfo pa rin. No? Maaring yung hindi lang talaga maaring, talagang nananalay tayo na dugo. Kahit Rapi Tulfo at Erwin Tulfo ay dugong Tulfo. Magkapatid nga eh. Ibig sabihin, posible, no? Posible na magkaparehas po sila ng ugali at posible rin na magkaparehas po sila ng pananaw. Kasi nag-uusap-usap ang magkakapatid na yan eh, di ba? We don't know, no? Kung anong pinag-uusapan nila. Baka pinag-uusapan nila kung paano po sila magkakapera. Ganun naman talaga eh, di ba? Pag pinag-uusapan po kung paano magkapera, hindi ko sinasabing mga kurakot sila. Sinasabi ko lang ay baka pinag-uusapan po nila kung paano po sila magkakapera. Bahala na kung anong nila way to earn money. Diba? Mga mukhang pera naman yata ito eh, di ba? Well, anyway mga kaubayan, ano po inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video nito, i-comment lang po sa baba. Para at isa lang po ng ating mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.